Start po ang bangka po natin dito sa Pantalan, sa port. So ayun mga idol, naghanda na rin kami para mag-load ng yelo. Pero sa susunod na araw pa siguro po ang aming yelo. Ang una po namin karga, bukas mang-grocery ako. Tapos yung bigas kanina lang, kakarga lang po natin ng bigas. So 12, 12 sako. So 24 ka half sack mga idol. Ngayon po mga idol, nandito na po kami sa Uano, Cebu. So kaninang tanghali lang po kami nakarating dito, ating oras alas 3. Pero mga idol, masamang balita po ang sumalubong sa akin. Kalungkot isipin mga idol. Pag open ko ng aking cellphone kanina, dahil kagabi walang signal po sa aming dinaanan, kaninang madaling araw, kaka-open ko sa cellphone ko, nag-chat po ang aking mga kapatid na ang bayaw ko daw, isang bayaw ko wala na mga idol. Ang sakit lang niya yung namamaga po kanyang tuhod, parang arthritis, tapos nilagnat siya. Biglaan lang po ang balita mga idol. So napakalungkot mga idol isipin. Yung bagong ano pa lang, yung palagi kong sina-shout out, yung si March Ellen, yung bagong kasal lang. 3 buwan pa lang ang kanilang anak. Itong aking pamangkin maliit pa lang, so nawala na po ng papa. Kaya kanina hindi ko alam kung ano pong aking dapat gawin. So kapag desisyon ako na uwi na muna lang ako mga idol, sila lang po bahala dito pag diskarga. Hindi pa kami nakadiskarga, siguro ngayong mga mamayang gabi magsimula na kami pa sila sa pagdiskarga. So bukas na lang ako po, ngayong madaling araw po ako uuwi. Isasama ko din isa kong bayaw dito, yung kusinero. So yan ang pinakamasakit na balita na sumalubong sa akin ngayong araw mga idol. So pasensya na po kasi siguro mga ilang araw tayo muli makapag-update. Kung sakaling tagalan pa doon sa pag-asikaso nila namin doon pag uwi ko, sila lang siguro po ang lalaot. Pero kung madali lang, sasama ako kahit ano lang, mauna lang po siya doon sa bayan ng placer. Pagkatapos susunod na lang po ako mga 1 linggo siguro. So mga 1 linggo po tayo din tayong hindi makapag-update. Kaya kayo na lang po ang mag-iintindi mga idol. Paalam ko lang sa inyo, baka magtaka kayo kung ilang araw simula ngayon hindi na ako makapag-update dito sa bangka po namin hanggang kami bumalik doon sa Surigao. So yan po ang dahilan mga idol. Kaya kanina hindi ko alam kung anong tinawagan ko lang lahat doon na walang parang hindi ata yan masyadong matanggap mga idol. Dahil hindi pa man masyado, bata pang bayaw ko, mga 30 plus pa siguro. Yung kapatid ko mag 30 din. So ang kawaan ko lang mga idol ang aking pamangkin, 3 buwan pa lang kahapon. So hindi niya na siguro pag may na siya, wala na siyang papa. So may pangyayari talaga mga idol na hindi inasahan nga talagang mangyayari tulad ng ganito. So ayan lang po mga idol ang aking masabi sa inyo, na so, hindi tayo makapag-update mga ilang araw siguro simula ngayon. Yan po ang dahilan. So pagpasensyahan ninyo ako mga idol. So ako'y uwi bukas, kasama ko si Bayaw din, isasama ko siya.
alam nyo na. So yan lang po mga idol, maraming salamat po sa inyong pag-intindi. So ngayon mga idol, nandito tayo sa Pier 1 ng Cebu, Port 1 ng Cebu, dito po sa Cocalyong. So sasakay naman tayo ng barko mga idol patungong Surigao. Diba nabanggit ko po niyo na nung ako ay biglang umuwi mga idol. So di tayo nakapag-update sa yung pagdiskarga po namin, sila na lang po ang nag-update. Tapos pagkatapos ng diskarga po nila, sila po ay pumunta na ng Surigao sa bayan po ng Placer. Kaya susunod na lang po tayo mga idol. Dahil sa pangyayari mga idol na hindi natin niasahan, nakakalungkot mga isipin mga idol pa, pero yan talaga ang binigay ng Panginoon. So Diyos lang po ang nakakaalam po sa ating buhay. So ayun, ngayon tayo po ibabalik na sa Surigao mga idol. Ang ating mga bangka doon na sa Placer. So ready na po yun mag-load ng yelo. So ang aming alis mamayang alas 7 pa ng gabi dito sa port ng Cebu. So pasensya na po kayo mga idol, ilang araw din tayong hindi nakapag-update sa pagdiskarga po namin. I-pass forward lang po natin mga idol para po ayun, nakauwi ako, lumalaw ako sa so, hindi naman pwede yung pabayaan ng ating bangka doon na lumalaw at wala tayo, wala ako. Kaya di na lang po tayo, dumalaw lang po tayo doon sa Payawan, sa Negros. So ayun po mga idol, kami po sasakay paakyat po ng Cocalyong pataas. Nasa pinakataas po tayo mga idol. Yun, kita po lahat ng ating. Alas 7 pa po ang aming, pero umakyat na kami. So hanapin na natin ating mga idol. Sagasagod nga huwag na yung pasahero, pahawaon kay. Kung sa'yo numero na imo dia. Doon tayo sa unahan. Dito lang pala si Bayaw mga idol. So habang kami naghintay, wala pang alis, nag-charge muna siya dito. So dito naman banda ang charging area. So mas mabuti po dito sa Cocalyong mga idol, ang charge nila ay libre po. Dito la doon sa Starlight Paris na tokens po ang pag-charge. Dito libre lang kung may bakante. So ang ating pong sinakyan na barko Pilipinas Iligan po na Cocalyong patungong Surigao, Pilipinas Surigao. Ang ating namang pamasahe 1,350. So economy lang po tayo para makasave tayo mga idol. Sanay naman tayo sa open. So pasal-pasal muna tayo mga idol dahil sa taas ng barko. Diyan po kami galing kanina mga idol. Diyan kami nag-standby. Bandang alauna po kami nakarating dito sa Pier 1. Diyan kami nagtambay sa loob. So maaga kami pinakyat, alas 4:30 andito na kami sa taas. Tapos ang ating video mga idol, medyo makilimlim pero sana okay lang po ito mga idol. Makarating po tayo sa Surigao na hindi masyadong maalon, baka hilo po tayo dito sa barko. Sa bagay hindi tayo mahilo sa bangka, malabo na kung mahilo tayo sa barko. So iba po ang galaw sa barko mga idol kaysa bangka.
ayun, Ocean Jet. Yan ang mabuting sasakyan mga idol kung sakaling marami tayong pera, dahil mabilis lang. So shout out pala sa lahat ng mga mahal nating mga supporter dito po sa bayan sa Cebu City. Kung sakaling mayroon tayong supporter, shout out sa mga idol. So shout out rin sa Kalyong, sa mga crew po dito sa Pilipinas, Iligan. Kung sakaling mayroon tayong manonood dito sa mga crew, so mayroon po tayong idol dito sa crew. Ang kapitan siguro po ng Kalyong, yung kalimutan ko, lagi pong followers niya po ako mga idol. So shout out din kay kapitan, nakalimutan ko. So ayun mga idol, ako higa-higa muna doon sa tahiras ko, sa cabin ko sa habang tayo di pa makaalis. So may pusa pala dito mga idol. Attention, electrician o mayor, palihog sa pantalan. Nako, baka kainin pa ang ating baon dito. Tabi muna natin ating baon mga idol, baka makita pa ng pusa. So ngayon mga idol, ang ating oras alas 5:34 po ng umaga. So andito po tayo sa labas, sa likuran po ng barko na dito sa Kalyong, dito sa mga upuan. So mahina lang po ang aming takbo mga idol. Andito pa tayo sa bandang Limasawa Island. Tapos ang ating weather makulimlim, maulan-ulan, tapos mangin-hangin, hindi naman masyadong malakas. So ayan, kita nyo, medyo makulimlim. Tapos yung tambukso naman ng Kalyong nag-uusok. So yan po ang Limasawa Island mga idol. Yan, kagabi ang lakas ng ulan, yung doon kami sa bandang Leyte. Ayan, kita nyo may tubig pa dito. So ganda dito mga idol pag tambayan, pag maliwanag, okay ang panahon, mainit. Tapos yung kalmado dagat, para hindi naman masyadong kumikiting-kiting. Pag ganito medyo malon-alon, parang gumalaw-galaw siya mga idol dito sa taas. Okay. So siguro mga bandang alas 9 po tayo makarating doon po sa bayan na po ng Surigao. So hintay lang po tayo mga idol. So yung dati, yung unang sinasakyan kong Kalyong, ang takbo na malakas, mabilis, tumakbo po siya ng 11 to 12 knot. Ngayon 8 to 9 knot lang niya mga idol ang kanyang bilis. Dahil siguro hindi ganong malinaw, medyo mangin-hangin, pero hindi naman maalon mga idol. Pero pasok po tayo dahil may ulan. Pasok tayo doon sa kita nyo ang dagat. Hindi naman masyadong maalon. Yay, wala na mga idol, pasok tayo. So dito naman tayo sa gilid mga idol, dahil nakaharang po dito, hindi tayo ng ulan, tapos yung hangin. So ito po ang takbo namin. Kita nyo, hindi masyadong mabilis. Pangit ang panahon mga idol, makulimlim. So kakatapos lang po namin na magkape ni Bayaw. So magandang umaga pala sa inyong lahat mga idol. Shout out sa inyong lahat, sa mga mahal kong mga viewers, sa mga solid supporter ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ang ating oras mga idol, alas 7:34 po ng umaga. So andito pa rin tayo sa gitna ng San Ricardo at
Surigao. So kita na po natin ang isla po ng Surigao. So siguro mga alas 8 pasado po tayo makarating doon sa pier ng Surigao. Ganun pa rin ang ating takbo na ang speed po natin 9.2. So talagang nandito lang siguro ang takbo ng Kokalyong. Ayan, may kasabay po tayong barge. Mapay nahina lang, may isa pa. Dahil medyo malon-alon ako mga idol. So andito tayo sa pinakataas ng barko. Hindi natin mapansin na malon-alon, pero yung maramdaman natin na medyo kumikinding-kinding na po ang barko. So dalang pa rin ang usok ang tambutso ng Kokalyong. So yung ibang mga barko hindi nag-uusok. So kita na po natin mga idol yung isla ng Basol. Tawag ng Basol sa kupo ng Surigao City. So si Bayaw pala naghahanap doon sa ilalim ng makakain po namin. Dahil lapit mo mag-alas 8. Ilang po ang aming ininom kanina. So ayun mga idol, andito na po tayo sa tapat ng isla ng Basol. Ito pong isla ng Basol mga idol, dati yung doon dito pa kami sa Surigao palaging nagtambay. Kung mabusan po kami ng pangulam, dito po kami mamimingwit sa paligid ng Basol. Kaya marami pong isda, mga bahura po ang paligid niya mga idol, lalo na po dito sa bandang nortehan. So kung dyan ka mamimingwit, sigurado may mahuhuli ka talaga yung mga isdang bato. So dyan kami kumuha ng pangulam pag kami po matambay dito sa Surigao. So ngayon sa placer po tayo palagi. Hindi na tayo makapunta dito dahil medyo malayo na po mga idol galing sa placer itong isla po ng Basol. So shout out pala sa lahat ng aking mga kasama po dito, sa mga pasahero po sa Kokalyong. So andito na pala tayo sa Surigao mga idol. Yan, sa dulo pa lang tayo. Hindi natin makita kanina dahil nandun tayo sa kabila. Napakita po natin yung isla ng Basol. So ayan, kita nyo Surigao City na po yan mga idol. Mga kalating oras na po siguro makarating na po tayo doon sa Surigao City Pier. So mahangin dito mga idol. At ramdam siguro nyo at rinig nyo ang ihip ng hangin. So mga kalahating oras na lang siguro. Mga ilang minuto na po, landing na po tayo sa Pantalan. A few moments later. So kami po ibababa na mga idol. So thank you Lord, nakarating po tayo sa Surigao City na safety po.
So ngayon mga idol, nandito na po kami ni Bayaw sa bayan po ng Placer. Nandito na po tayo sa bangka. So nakaplastar po ang bangka po natin dito sa Pantalan, sa port. So ayun mga idol, naghanda na rin kami para mag-load ng yelo. Pero sa susunod na araw pa siguro po ang aming yelo. Ang una po namin karga, bukas manggrocery ako. Tapos yung bigas kanina lang, kakarga lang po natin ng bigas. So 12, 12 sako. So 24 ka half sack mga idol. Tapos yung diesel at mga gasolina nakarga na din nila, sila lang po nagkarga. So ayun mga idol, panibagong handa na po natin para panibagong adventure at panibagong hanap buhay po natin sa Pacific Ocean. So ngayon kailangan hindi tayo masyadong magpa-apekto mga idol, para naman tuloy-tuloy po ang aming paghahanap buhay o lang sa gabal. So kung may blessing naman tayo, hindi naman tayo magpabaya sa naiwan. So ayun mga idol, kumusta po kayo? Sana sa panibagong adventure na naman namin, sa panibagong paghanda po namin, samahan niyo ako palagi. Maraming salamat pala mga idol sa inyong pag-intindi. Sa ilang araw din tayo na di nakapag-update, pero pinapas-forward lang po natin mga idol na di tayo nakapag-update. So mga ilang araw, mga 5 araw siguro po ako nakauwi doon sa Negros. So sila na po ang nagdala, sabi ko sila na lang po ang nagdala dito sa bangka. So update lang tayo mga idol. Bukas sana samahan nyo pa rin ako. At siyempre ulitin ko, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Sinamahan nyo ako palagi sa kasiyahan man, sa kalungkutan, sinamahan niyo ako palagi mga idol. So maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na po yung mga solid supporter ko, mga solid mga viewers ko na palagi niyo ako sinasubaybayan.